Kasabay ng pagpapaganda ng ating mga lansangan ang pagtatanim ng iba't ibang puno't halaman. Pero payo po na isang grupo dapat daw magtanim ng mga punong hindi basta-bastang mapapatumba ng bagyo. May report si Jamie Santos. Sa paghagupit ng bagyong Glenda, higit sa ulan, malakas na hangin ang bumulaga sa mga taga Metro Manila. Ilang oras matapos manalasa, nagkalat ang mga nabuwal na puno. Hindi pinatawad maging mga punong dekada-dekada na ang tanda. Obserbasyon tuloy ng Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated, tila hindi raw akma ang mga itinanim o nakatanim ng puno sa mga pangunahing lansangan sa Kamay Nilaan. Kalimitan, mga mahogany at melena. Hindi naman yan suited sa atin na madaling matumba kapag bumagyo kasi ang root system, palapad siya, hindi pa ilalim, hindi top root. At the same time, hindi tayo nagpe-prepare sa care and maintenance. Mungkahi nila, magtanim ng mga small to medium-sized trees tulad ng katmon, kamuning, maging mga pili tree. Yan daw ang mga halaman na pwedeng itanim na hindi masyado umaakyat sa mga telephone lines at hindi rin malalapat ang ugat. Tulad din ng mga fruit-bearing tree, dapat din daw maghanda tuwing parating ang bagyo. You have to prepare preemptive pruning or trimming para maging balanse ang crown at hindi siya basta matumba. Bukod sa pagpapaganda ng ating tanawin, malaking tulong din daw ang mga puno tuwing may kalamidad. Protection siya from noise, yung from noise. Also yung pollution, kasi yung trees, nag-absorb siya ng carbon. So pag naka-absorb yung carbon, at least yung ating hinihinga natin would be a little bit fresher. Jamie Santos, GMA News.